Good day everyone! So today tatalakayin po natin ang tungkol sa tatlong technique na ginagamit ni Satanas, which is lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Sabi nga po sa 1 John chapter 2 verse 16, sapagkat ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masasamang pita ng laman, ang masamang pita ng mata, at kapalaluan sa buhay ay hindi ismula sa Ama, kundi sa sanlibutan. So ano nga ba ang temptation? Ang temptation na naghihila o naghihikayat sa atin na makagawa ng kasalanan. Once na mahulog ka sa temptation na ito, doon palang papasok ang kasalanan. Kasalanan na magdadala sa atin saan? Sa kapahamakan. Okay, so yung tatlong technique po na ginagamit ni Satan ay walang iba kundi yung sinabi po sa verse na yon. Okay? So, kung makikita po natin, ang temptation po ay hindi pa siya kasalanan. Kundi ito po yung naghihikayat sa atin na magkasala. Okay? So, kung makikita po natin sa Old Testament na mababasa natin si Eva, si Adan, at saka yung ahas, okay? Siya ay tinukso. Okay? Sinabi doon na sa Genesis 3, chapter 3, verse 5, sapagkat tarastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat ng inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Okay? So, dun pa lang po, sinabi ni Satan na, totoo ba na sinabi sa inyo ng Diyos na bawal niyong kainin ang prutas na yan? Yeah, sabi ni Eva at ni Adan, oo. Yeah, lahat pwede namin kainin, maliban lang diyan. Okay? Kundi kami ay mamamatay. Okay? Ngunit anong sagot ni Satan dito? Tarastas ng Diyos na sa araw na kayo kumain niyo ay madidilat ng inyong mga mata at kayo magiging parang Diyos. Which is pride of life. Okay? So, sa Genesis chapter 3, verse 6 to 7, at nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, lust of the eyes, at nakakalugod sa lust of the flesh, at nakakalugod sa mga mata, lust of the eyes, at kahoy na mananasa upang magpamulat ng kanilang mga mata, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain. At binigyan din niya ang kanyang asawa, kasama niya itong kumain. At nadilat kapwa kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. So, sa resulta na ginawa nila, kung makikita natin, sinabi na ng Diyos sa kanila na kainin niyo lahat, buglang yung prutas na yan. Which is pinagbabawal ng Diyos. Okay? Pero dahil nadala-dala sila sa lust of the eyes, flesh, and pride of life na siyang naghikayat sa kanila para magkasala at suwayin ang utos ng Diyos, lahat po ng ginawa nila ay may pakaparusahan. Which is, ano ba yung naging resulta ng ginawa nila? Okay? Sa Genesis chapter 3, verse 14 and 17 and 19, so, sinabi doon, at sinabi ng Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka sa lahat ng hayop at ng higit sa lahat ng ganit sa parang. Ang iyong tiyan ang ilalakad mo at alagabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At galitiin ko ikaw at ang babae at ng iyong binhi at ang kanyang binhi, ito ang dudurog sa iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sinabi niya sa babae, pararamihin ko ang iyong paglilihi. Manganganak ka may kahirapan at sa iyong asawa ay paihinuhod ang iyong kalooban at siya ay mapapanginoon sa iyo. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko na sinabing huwag niyong kakainin, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alagabok at alagabok ka din uuwi. Okay? So kung makikita po natin yung naging bunga na ginawang pagsuway ni Eva at ni Adan sa Diyos ay nagbigay ng kaparusahan na kung saan pumasok yung kasalanan dahil sa temptation at technique na ginawa ng kalaban, which is nila Satan. Ngayon, nahiwalay ang Diyos sa tao. Dahil ang tao po yung makasalanan, ang Diyos ay banal. Ngunit, okay, yung tatlong technique po na yon ay ginamit din mismo ni Satan sa ating Panginoong Jesus.
Okay? Ang pagtukso sa Panginoong Hesus sa Mateo chapter 4, verse 3, 6, and 9. Okay? At ang tukso ay dumating at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na mga batong ito ay maging mga tinapay. That time po, ang Panginoong Hesus ay nag-ayuno, 40 days and 40 nights. So, kumbaga, kapag tiningnan niya yung mga bato, okay? Kapag, di ba, kapag nagugutom tayo, hanap natin tinapay, pagkain, okay? At sa kanya sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpahituhulog ka, sapagkat nasusulat, siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato.